Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa Pinipisakan Falls. Makikita po natin ang pinakamagandang falls sa buong probinsya ng Northern Samar. Dito po kasi ginaganap yung nag-picture taking po dito, yung photoshoot po yung Mutya ng Ibabaw noong 2024. At saka may mga previously yung mga beauty pageant, pumunta rin dito yung mga candidate para mag-photoshoot dito sa, hindi lang nakadalawa na sila na photoshoot ng mga kandidata dito sa Pinipisakan Falls. Kaya makikita nyo ngayon yung mga pinagmamalaki naming mga tabaw na halos ubos sa isang araw, ubos yung tabaw na nararintahan lahat. Kaya we are proud na ang Barangay San Isidro na ito ang may pinakamagandang tourist spot sa Northern Samar. At saka we are also the ginger capital ng buong probinsya ng Northern Samar. At saka, parang enchanting itong lugar, Kape. Ang lamig, hindi ako makapaniwala na may mga ganitong lugar pa sa Pilipinas at marami-rami na ako napuntahan. Parang tagong, tagong napakaganda. Paraiso. O paraiso. Okay, sir. Mabuti nga, nagpapasalamat ako sa mga kabarangay ko na na-maintain, hindi nila pinuputol yung mga kahoy sa paligid ng Pinipisakan Falls. Nakikita nyo, berhin na berhin talaga yung mga puno dyan na hindi pa yan nagalaw. Since ilang dekada na yan, hindi yan nagalaw, sir, na mga puno dyan sa taas. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kababayan ko o kabarangay ko dito sa Barangay San Isidro. At saka, sir, dito ngayon lang na taon na to na ang daming bumisita talaga dito sa Pinipisakan Falls kasi nakita na nila ang kagandahan, iba't ibang lugar. Yung Calbayog City, may visitors na kami. Nakita namin sa logbook yung Calbayog City, may pumunta na rin dito. Bumisita na rin sila sa Pinipisakan Falls. Saka yung iba na taga rito sa amin, may mga kasama na galing sa Maynila, nakita din nila ang ganda ng Pinipisakan Falls. Ayan, may nagrarapeling. Yan, nakikita natin yan. May mga amenities na, paisa-isa na yung mga amenities na nilalagay ng mga serya na gawa yan ng Pinipisakan Emergency Response Team. Yan na rappelling. Mamaya siguro, ewan ko kung na-install na yan yung isa, yung galing sa taas, papuntang tubig, meron na sila. Ang ganda. Pero yung nakaraan ng Pinipisakan, hindi ito napupuntahan dati. Pakikwento nga. Ito sir, alam mo, dati, kaunti lang tao. Minsan, kami-kami lang. Sa barangay lang. At saka, nakapunta lang dito yung matatapang. Yung malakas ang loob. Kasi, di ba sir, we are under an insurgency. Kaya, medyo limitado po yung mga tao ang pumupunta dito. Kaya, ngayong taon, grabe, ang bisita namin, dami na, kaiba-ibang lugar, pumupunta na dito kasi nakita na nila na secure na sila pagdating sa Barangay San Isidro. Kaya nagpapasalamat ako sa national government na talagang ibinigay nila yung mga programa para sa amin, lalong-lalo na ang Pinti-Piltak. Yan ang pinaka magandang programa ng gobyerno na ibigay dito sa aming barangay, dito sa Barangay San Isidro. Ano man naging project na NTF-ELCAC dito, Kap? Sir, yung sa SBDP project, yung pathway po, galing Puruksay hanggang senior high school. At saka isang health station. Yung health station, talagang pinaka magandang proyekto yan kasi concern yan sa kalusugan. Alam mo naman, sa dami mong kabarangay, isa lang yung health station, hindi kaya. Kaya kailangan, kung mayroon pa
idagdag, pwede rin dagdagan. Lalo na sa mga pasilidad ng health station, yung mga kagamitan, kailangan pa rin namin, kulang sa dami ng tao namin dito. Ilan ba kayo kap dito sa San Isidro? Mahigit 4,000 ata kami dito, 4,000 plus. Laki. Ito yung Ah, largest barangay Yes, ng sir. Yes, sir. Buong Las Navas. buong Las Navas. Okay, And sir. para sa military kasi, sa amin sa Philippine Army, napakahalaga ang San Isidro dahil dati ito ang sentro ng laging ni Senator Enrile noong 1980s. And dito napakadaming NPA talaga nung dati. Na ngayon, ito, bagong laya ang San Isidro sa gulo na dala ng mga nasa kilusan. And yung nga, ang ganda na marinig na si Kap ngayon, very proud siya na ang daming project na NTF-LCAC pala dito. Dami, sir. Yung puro importante po base sa survey ng kabarangay namin, yun ang lumabas na kailangan talaga. At saka sir, may kahilingan din kami doon, yung from Nia Road to Barangay San Isidro, yun ang may mga request din kami. Dalawa na lang yun sir, yung request namin, yung pathway po from Nia Road hanggang San Isidro proper. Almost 1.2 kilometers yan. Kasi meron kami doon, yung 1 meter lang yung pathway namin, medyo yung 4 wheels hindi makakapasok, scooter lang. Kaya kung may mga programa naman ang gobyerno, kung mabibigyan kami ulit ng pagkakataon na mabigyan, lalo na sa NTF-LCAC, kung mayroon pa, yan talaga, bilib kami sa programa na yan kasi mabilis at saka pulido yung programa na yan, lalo na sa construction, yung mga proseso nila. Mabilis at saka talagang nakaka-proud yung mga binibigay nilang mga proyekto. Kaya ito pa yung kahilingan namin, yung pathway din namin na sa transportation din ng mga produkto katulad ng ginger kasi alam na namin na ginger capital na yung Barangay San Isidro. Kaya sana matulungan kami ng gobyerno, lalo na sa national government. At saka ito pa yung kahilingan din namin. Dito sa Barangay San Isidro, sa laki ng barangay namin, kailangan namin ng covered court kasi bawat okasyon nagtatakbuhan yung mga tao pag umuulan na kasi alam mo naman dito sa probinsya namin mas marami yung ulan kaysa sa araw. Kaya kung may mga bukal ang puso naman dyan na matulungan kami, lalo na yung national government, sana matulungan kami sa kahilingan namin na covered court para sa mga okasyon namin dito sa barangay. Kasi alam nyo naman na maraming okasyon yung ginaganap dito sa barangay. Kaya yung kahilingan lang namin, sana, yun na lang yung kahilingan namin, yung covered court. Sana mabigyan po kami. Kasi yun ang pinaka-importante sa mga estudyante. Kasi sa bawat mga ginaganap na okasyon ng school, kailangan talaga namin kasi pag umulan, nagtatakbuhan kasi nababasa sila. Whereas kung mabigyan kami ng covered court, lahat na mga gawain ng eskwelahan, barangay, doon na sa covered court, matatapos kagad at saka hindi na magkakagulo doon sa loob kasi alam mo naman sir, pag umulan, takbuhan na, wala, minsan hindi natatapos yung okasyon. Kaya yun yung kahilingan din ng barangay official. Kaya kung sino man ang may puso dyan, sana matulungan po kami sa aming kahilingan. Kaya nagpapasalamat ako sa programa ng NTF-LCAC. Yan talaga, kung may bibigay pa sila, handa po kaming tanggapin ang lahat ng programang yan ng gobyerno. Kaya magpapanawagan ako kay Mayor, kay Governor, kay Congressman, at saka higher position pa sa
Tas sa national government sana yung kahilingan namin may bigay po sa barangay San Isidro. At para sa Philippine Army, critical na suportahan ang San Isidro para hindi ulit lumakas o bumalik ang insurhensiya dito dahil mismo si Kap ang magpapatunay na mula 2009 hanggang um, 2019 halos yung mga NPA dito nakikishare sa ira ng barangay at even sa kanilang mga allowances. Ganun kalakas dito yung yung NPA dati, and may stigma kasi dito ng kaunti na kagagawan ng mga lost command ng laging dito dati na kung saan nagkaroon ng isang malagim na pagpatay na bliname sa military. Tinawag yun na Sagod Massacre, na hindi kagagawan ng military pero dahil nga armado yung mga tao na gumawa, mga dating preso na ginawang security dito, naging lamat yun. Kaya nagtagal yung insurgency dito. Pero ngayon, makita nyo si Kap, yung father niya, dating empleyado ng laging dito ni Senator Enrile, ngayon ay malayang-malaya na, and kailangan na lang nila ang support ng national government, na they are very, very much appreciative. Okay, Kap, paki-invite mo na lang dito kasi wow, ang dami ko Sa buong napuntahan. Pilipinas, sa buong mundo, pinapakilala namin ang Pinipisakan Falls. Kung may panahon kayo, may time kayo, puntahan nyo ng Pinipisakan Falls. Maramdaman nyo ang lamig ng hangin at tubig dito sa Pinipisakan Falls. Ang lamig talaga, para kang nasa enchanted world. Na ito, yung mga bata, ayan, nagpipiknik sila. Ayan. Yan ang nagagawa natin kung may kapayapaan na. Yan ang dividends of peace. Dito sa San Isidro, Las Navas, Northern Samar. Maraming salamat, Kap.